Dito sa modification ng CP, nakita na natin na pwedeng gawing parang panel advertising bike. Diba? Lagyan mo lang ng panel, pwede siya maging advertising bike. So ito is just nilagay lang, tapos ordinary beer can, nagawang ganyan. No? So it's time to change. No? Gagawin naman natin dito, combine natin yung elements nito, itong bike na to. Itong bike naman na to, yung sa customizer na Konoha E-Side, tumambay kami ron. So nagkaroon kami ng mga ideas, kuro-kuro kung paano gumawa talaga ng one-off na bike na kakaiba. Of course, kakaiba siya pero malabo na siyang mairehistro, no? Tsaka it's not safe, this suicide shifter. This suicide shifter not safe, di ba? Lapit tayo ng konti, ha. So merong ganito. Tapos meron tayong PSI, catalytic converter ng kotse. Parang sa exhaust system ng kotse ito, kaya apat. Ilagay natin, parang maganda tignan, no? Very weird, very weird. And of course, sa kabila, meron niya manifold. So sa kabila, by the way, ganun din parang kung paano yung paikutin yung bike nyo. Lagay nyo lang sa isang side, yung stand. Either stand or double stand, single stand, lagay nyo lang sa isang side para maikot siya parang top. So ganun. Ito yung manifold. Diba? Para siyang malaki yung makina pero it's a fake. Parang sa tingin lang makamalaki. May nagsabi sa akin, hatiin daw ko at gawing crash guard. Crash guard. Legal pa yun kasi pwede mong ilagay dun sa kabilang motor using this manifold. Manifold din to ng kotse. Pero of course, this kotse is yung maliliit, yung mga Kia Pride, Hyundai Getz. Maliliit yan, maliit siya tignan. Ewan ko lang kung yung malalaking kotse. Ordinaryong kotse sedan, malaki siguro yung manifold din. No? So of course, gagawin naman natin dito. Tapos na rin siya. Tapos na rin yung time niya. Ang gagawin naman natin dito, strip down. Gagawin natin siyang adventure bike naman. Yung parang mga PG1 ba yun? PG1, Yamaha PG1 at saka yung Honda Adventures, no? Yung mga CT100 pa nga na, alam nyo na yung merong rack dito, racking system, may racking system sa harap. Tapos ang mga tracks niya, tractor tires. Ganun yung gagawin natin. So yung mga tractor tires, I mean ganito. Talagang pambundok na, ilalagay natin sa likod. And of course, wala na rin itong mga pipe na to, no? Kasi totoo lang, hindi ako advocate ng mga loud pipes, open pipes. So tinignan lang natin. Maganda lang kasi sa mga ganitong pipe, magaan. Malaki yung matitipid mo sa gaan. Tapos may tractor tire na tayo sa harap. Tignan muna natin, bahala na sa harap ng tire lalagay natin. And of course, babalik natin yung stock. Remember, naglabas ang Honda ng isang parang 125D siya pero dito niya nilagay. Dito naman niya nilagay yung pipe. No? So, ewan ko kung hahabulin ko yung style na yon o gaganyan ko lang. Medyo incline ko lang pataas, pwede rin. Para hindi na tayo mag-modify. No? So, yung gagawin natin sa dalawang bike na to. Madali lang naman strip down muna natin yung yung mga panels at saka ito, tanggalin natin sa tornilyo and then palagay ko kasi babalik ako sa walang fender para masastig yung walang front fender. Tanggal to. And so, ito yung tinatawag na mekos-mekos. I-mekos-mekos na natin itong dalawang to. Kasi first of all, ito yung registered. The other one, hindi na, no? Pero palagay ko kung itatrash sa bundok yun. Hindi pa siguro. Ewan natin, ha? So, ibahin na lang natin itsura. For the vlog. No? Kasi ito mga, naman to for the vlog naman talaga itong mga bikes na to. Motorized and bicycles. Look at this. And look at this. Ito pa. At ayun pa ay nakasabit sa taas.
So, at meron pa tayo doon sa ilalim. That one is also 110cc. But actually, yan. It's a full 110cc. Working yan. Kakakalas lang natin yan. So, ganun ginagawa natin pagka meron mga bagong nauuso sa labas. Gayahin natin using our existing parts. Kasi, basta may tangke, may makina, may gulong, may manibela, mahahabol natin yun. Importante nandun yung basic elements ng motor. Okay, time lapse ko na to.